Ang ating pag-aaral patungkol sa pagmamataas, pride o kaya kapalaluan, pagmamayabang at ang panganib nito. Kadalasan, meron tayong ginagamot na mga sakit, no? Sakit sa pisikal, sakit sa emosyonal. Kaya lang pagkaminsan, nakakalimutan ng ilan sa atin na gamutin yung spiritual nating mga karamdaman. Yung spiritual na sakit, maaring hindi agad yan kasi nakikita o kaya hindi napapansin, pero unti-unting nakakasira. Nakakasira yan sa ugnayan sa Diyos, nakakasira yan sa ugnayan sa kapwa. At ang isang sanhi ng sakit, yung spiritual na sakit, pagmamataas o pride. Sinasabi po ng iba, ang pride daw po, ang pagmamataas ay silent killer. Para siyang carbon monoxide, walang kulay, walang amoy, o kaya halos hindi nararamdaman. Pero kapag naipon sa isang lugar, nalanghap at pumasok sa atin, nakakahilo, nakakalason, maaari pang makamatay. Ganyan din po yung pagmamataas sa ating spiritual na buhay. Hindi agad nakikita, maaring hindi agad napapansin, pero kapag meron tayo nito sa puso natin, unti-unti nitong pinapatay yung ating relasyon sa Diyos at unti-unti din itong sinisira at pinapatay yung ating mabuting relasyon sa kapwa. Or ang pagmamataas ay para din po siyang maliit na butas sa gulong ng mga sasakyan natin. Yung bang unti-unti lang na pagsingaw ng hangin, hindi agad napapansin, hindi agad nararamdaman. Pero kapag tumagal na yung takbo, saka palang mararamdaman na bumabagal na, bumibigat na, delikado ng itakbo pa. Ganyan po natin inihahambing ang pagmamataas sa takbo ng ating buhay. Kapag meron tayong pagmamataas, unti-unti niyang pinapahina yung ating pananampalataya. Ang pagmamataas po ay isang kasalanang delikado kapag nananatili at kapag nagtatagal sa ating mga puso. Makakapinsala yan sa relasyon sa Diyos at makakasira yan sa mabuting pakikitungo natin sa ating kapwa. Ganyan ka delikado itong pagmamataas. Hindi siya palaging halata na sa ibang mga tao, ang pride o ang pagmamataas minsan naitatago, nasa puso lang. Yung pagtingin sa sarili mas magaling kung ikukumpara sa iba. No, hindi na nakikinig sa payo at naghahangad ng papuri na. No, naniniwala siyang mas mahusay siya kumpara sa ibang tao. At minsan pati sa Diyos, no, na hindi na pinapahalagahan ang Biblia. Hindi na nananalangin at wala na rin pakikisama sa kapwa mananampalataya. Ayan ang delikadong pagmamataas. Again, hindi yan palaging halata. Ang pagmamataas ay hindi lang po isang masamang ugali na nakikita sa tao, kundi ang pagmamataas ay isang kasalanan at tatandaan po natin ang bawat kasalanan may masamang epekto. Yung masamang epekto na yan, hindi lang sa physical, hindi lang sa emosyonal, lalo na po sa spiritual nating kalagayan. Sa ating pag-aaral, titingnan po natin mula sa Biblia yung tatlong bagay na ito tungkol sa pagmamataas. Una, yung ugat ng pagmamataasan. Ba ito nagsimula? Kalawa, ano yung bunga? O ano yung epekto ng pagmamataas sa atin? At ang ikatlo, ano ang lunas? O paano ba natin lalabanan itong pagmamataas? Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. So, 3 punto po ang ating pag-aaralan, yung ugat, yung bunga, yung lunas ng pagmamataas ayon sa Biblia. Number 1, ang ugat ng pagmamataas. Ito po yung unang kaisipan or punto na
na ating tatalakayin at yung mga talatang ating pag-aaralan ay mula po sa Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15. Ang mga talatang ito dito sa sulat ni Propeta Isaiah sa chapter 14, isang halimbawa ng paglalarawan ng Biblia tungkol sa isang nilalang na minsang naging makapangyarihan. Kung hindi po ako nagkakamali, yung context ng bahagi ng letter na ito ni Propeta Isaiah ay isang panunuya o isa itong pagkutya sa hari ng Babylonia. Pero sinasabi ng maraming mga tagapagturo at ng mga Bible scholars, hindi lang ito historical context, no, tungkol sa hari ng Babylonia sa panahon ni Propeta Isaiah, kundi ito po ay larawan din ng isang malaking spiritual na katotohanan patungkol kay Satanas, patungkol sa pagbagsak ni Satanas dahil sa kanyang pagmamataas. Yung historical context at spiritual context na makikita natin dito sa sulat ni Propeta Isaiah, ang tawag po dyan, dual fulfillment o kaya dalawang antas ng katuparan. Paglalarawan ng isang tao o pangyayari na may anino ng spiritual na katotohanan. Yan yung dual fulfillment. Kaya kapag binasa po natin itong verse 12 hanggang 15, yung tatandaan po natin, tungkol ito sa hari ng Babylonia sa panahon ni Isaiah at larawan din ito ng pagbagsak ni Satanas. At makikita natin ang isang katotohanan na mula sa pagmamataas o kayabangan ng puso, mula dyan ay may hatol ang Diyos. Pagbulay-bulayan po natin ang mga talata at unawain natin ang aral na ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Simulan po natin sa verse 12. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Nilalarawan dito yung tala sa umaga. No? Tumutukoy po yan sa isang makapangyarihang nilalang o kaya pinuno ng dating mataas na posisyon. Marahil nga po hari ng Babylonia at si Satanas. Ano yung nangyari sa nilalang na tinutukoy dito? Ano yung nangyari sa kanya? Ang isang dating mataas at makapangyarihang nilalang lumagpak, na cut down to the ground. Bumagsak dahil sa pagmamataas. Ganito po yung pagnanasa ng nilalang na tinutukoy dito. Sa verse 13, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Inilalarawan sa talatang ito yung pagmamalaki, ang pagmamataas. Ipinapakita yung kagustuhan na agawan ng kataasan ang Diyos. Sabi niya, I will ascend into heaven. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Nais niya na umangat sa lahat. Isa po itong mapagmataas na hangarin. Sa kasunod, sa verse 14, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. I will be like the Most High. Pinapahayag pa din dito, no, yung pinakalayunin ng nilalang na tinutukoy dito. Ito yung, kumbaga, rurok ng kayabangan niya. Gusto niyang maging kagaya ng kataas-taasan. Pero sa kabila po ng mapagmataas niyang hangarin, ang nangyari sa kanya, ibinaba sa pinakamababang bahagi sa verse 15, gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Pinapahayag naman dito yung pagbagsak ng sinumang mapagmataas. Isang babala po ito sa sinumang naghahangad na
tularan, naghahangad na palitan, o kaya pantayan ang otoridad at kataasan ng tunay na Diyos. Muli po, ang verse 12 hanggang 15, larawan ito ng pagbagsak ng isang mapagmataas na nilalang. Maaring yung hari nga ng Babylonia, pero yung mga talata din po ay nagsasalarawan ng espiritual na katotohanan tungkol sa pagmamataas at tungkol sa pagbagsak ni Satanas, na sa pagmamataas niya, ibinaba siya ng sobra, pinakamalalim sa bahagi ng hukay. Kumaga, mula sa liwanag tungo sa kadiliman, mula sa langit tungo sa Sheol. Isang paalala na ang pagmamataas o ang maaaring masabi natin kayabangan, no, nauuwi pala yan sa pagbagsak. Ang pagmamataas po, paghihimagsik sa Diyos, pag-agaw sa trono ng Diyos. At paniniwala din ito na yung pagmamataas, paniniwala yan na para bang mas may alam tayo, mas may kakayahan tayo, at hindi na natin kailangan ang sinuman. Maging ang Diyos, hindi na natin kailangan. At ang pagmamataas po, hindi lang panlabas na kilos o forma, kundi ang pagmamataas, lihim na hangarin ng puso. Yung bang puso na ang hangarin ay maitaas yung sarili. Yung pati puso na nagtataglay na tinatanggihan ang kalooban ng Diyos, tinatanggihan ang aral at mensahe ng Diyos. Yan po yung pagmamataas. At dapat nga po nating makita na gaya ng nangyari sa hari ng Babylonia at gaya ng larawan ng pagbagsak ni Satanas, ang sino mang nagmamataas, haharap po o hahantong sa pagbagsak. Yung pagmamataas, nag-uugat sa maling pagtingin sa sarili. Yun nga yung may lihim na pagnanasa na umangat. May pagnanais na makipantay sa Diyos. Nagiging Diyos ng buhay, ng sariling buhay. Nagkakaroon ng paghihimagsik at nauuwi sa kapahamakan. Hindi man natin sinasabi na nagmamataas tayo o yung pagkilos man natin ay hindi tayo makikitaan ng pagmamataas, pero kung nasa puso natin at naniniwala tayong hindi na natin kailangan manalangin, hindi na natin kailangang mag-aral pa ng Biblia, na para bang naniniwala tayo na alam na natin ang lahat, na hindi na tayo nakikinig at tumatanggap sa payo ng kapwa Kristiyano, at marami pa pong anyo ng pride. Hindi man literal at hayagang nakikita sa atin, pero kung yan ay nasa puso natin, mag-ingat po tayo at bantayan natin ang ating mga puso at isip, at sikapin nating may katapatan na manatiling mapagpakumbaba tayo sa paningin ng Diyos. Ang ikalawang punto sa ating aralin, ang bunga ng pagmamataas o epekto ng pagmamataas. Kasi nakita natin yung ugat, no? At yung ugat ng pagmamataas ay maling pagtingin sa sarili. At kung ang pagmamataas ay nasa puso at isip ng tao, so talakayin pa natin yung hindi maiiwasang bunga ng pagmamataas. Yung pagbagsak, yung pagkasira ng relasyon sa Diyos at pagkasira ng relasyon sa kapwa. Pagbulayan po natin ang talata mula sa Proverbs chapter 16, dito sa verse 18. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan. Yung pagmamataas o pride, tumutukoy sa mataas na pagtingin sa sarili, maaring labis na nagtitiwala sa sariling karunungan o kaya labis na nagtitiwala sa sariling kakayahan. At yan ay nagbubunga ng pagwawalang bahala sa Diyos at pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Maaring masyado ng full, no? Masyado ng puno. Ayaw nang tumanggap ng mga paayo, ayaw nang tumanggap ng mga pagtutuwid, maging mga paalala. Ang pagmamataas, ayon po dito, nauuna sa kapahamakan.
Hindi lang physical na ano yan, pagbagsak eh. Hindi lang yan physical na pagkapahiya at pagkabigo, kundi pagkapahamak din iyan sa spiritual na kalagayan. Kumbaga, pinapakita dito sa atin na yung pusong mapagmataas, ang tinatahak palang direksyon niyan tungo sa kapahamakan. Pride goes before destruction. At ang sabi pa, at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Ang ibig sabihin po ng palalong diwa, mapagmataas na isipan. Ayaw magpasakop, walang takot sa Diyos, walang paggalang sa Diyos. Mas ipinapahayag dito yung isang panloob na pag-uugali ng tao, na yung pagmamataas o kapalaluan, hindi lang talaga yan sa kilos at pananalita, kundi maging sa nilalaman at layunin ng puso at isip. Ang bunga ng palalong diwa, sabi dito, pagkabuwal, fall. Ang talatang ito maaaring tumutukoy sa pagbagsak mula sa mataas na kalagayan tulad ng reputasyon, posisyon sa lipunan, at tumutukoy din maging sa pagkabuwal ng mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa. Sinasabi dito na yung pagmamataas magbubungay ng pagkabigo. Ang pagmamataas po bumubulag yan sa tao eh. Kapag hindi natin binantayan yung ating puso, mag-aakala tayo na maayos yung landas na tinatahak natin. Nakakabulag ang pagmamataas, hindi nakikita yung panganib sa harapan. Naniniwala na nasa tamang daanan, pero pagkabuwal na pala, kapahamakan na pala. Kung sa atin po, pagkaminsan parang wala lang yung palalong diwa, parang wala lang sa atin yung pagmamataas, pero para sa Diyos at sa kanyang salita, big deal po ito. Hindi wala lang ang pagmamataas. Sa sulat ni Santiago sa chapter 4, makikita nating yung Diyos mismo tutol o kaya salungat sa mapagmataas. Basahin natin itong James chapter 4, verse 6. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Sa Revised Tagalog Popular Version, itong naka-highlight, ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Sumasalungat. Isang pahayag na dapat nating makita na hindi lang sa ayaw ng Diyos sa mapagmataas, hindi lang ayaw niya, kundi sumasalungat siya. Aktibong laban sa mapagmataas. Hindi lang sa hindi sang-ayon ang Diyos, kundi laban talaga siya sa mapagmataas. Isang pagrebelde sa Diyos ang pagiging mapagmataas. Babala po ito sa sino mang namumuhay na wala sa ilalim ng pagpapasakop sa otoridad at kalooban ng Diyos. Paano sumasalungat ang Diyos sa mga mapagmataas? Katulad po ng hari ng Babylonia. Katulad po ni Satanas sa Isaiah chapter 14 na binasa natin kanina. Hayagang pagkabagsak at pagkapahamak. Ganon yung pagsalungat ng Diyos sa mga mapagmataas. Ang sabi nga dito, God resists the proud. Ganito po yung nangyari kay Haring Ozias ng Huda sa Ikalawang Kronika chapter 26 verse 16. Ngunit nang siya'y lumakas, siya'y naging palalo na siya niyang ikinapahamak sapagkat kanyang nilapastangan ang Panginoon niyang Diyos at pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng insenso sa ibabaw ng dambana ng insenso. Ang kwento dito, naging palalo si Oseas. Siya'y naging palalo na siya niyang ikinapahamak. Ang dahilan ng pagbagsak ni Oseas ay yung kanyang kapalaluan. Lumakas siya, pinagkalooban siya ng Diyos ng tagumpay,
pinagkalooban siya ng kapangyarihang politikal at kasaganaan. Kaya lang, naging palalo siya. Mula sa biyaya ng Diyos, lumipat siya. Yung puso niya, lumipat sa pagtitiwala sa sarili niya. Yan yung naging palalo. Ibig sabihin po, naging mataas yung tingin niya sa kanyang sarili. Mula sa pagiging lingkod ng Diyos bilang hari, ginawa pa niya yung dapat na gawain o tungkulin naman ng pagiging pari ng Panginoon. Sa pagbinasa niyo po yung chapter na ito, pinipigilan pa nga si Ozias diyan eh. Kaya lang nagagalit siya. Pero alalahanin natin, no? God resists the proud. Kaya sa oras na ito, sa tagpong ito, sa ginawa dito ni Ozias, nagkaroon siya ng sakit, ketong. So, inilabas siya ng templo, in-isolate siya dahil sa kanyang sakit at namatay siya na taglay-taglay yung sakit na yun. Namatay siyang may ketong. Kapag binasa po natin yung huling bahagi ng ikalawang kronika dito sa chapter 26, mababasa natin yung Ozias' pride and punishment. Pagtuturo at paalala sa atin na kapag ang puso ay naging mapagmataas, kahit yung dating matuwid tulad ni Ozias, maaring bumagsak. Ang pagmamataas po hindi agad nakikita. Hindi rin yan biglaan. At kung hindi tayo magiging mapanuri, ang pagmamataas bumubulag, ang kapalaluan bumubulag sa tao at nagtutulak na lumampas sa takdang hangganan ng tungkulin. Na yung dulo nga po nun ng pagmamataas ay distraction o kaya kapahamakan. Yung bunga ng pagmamataas, pagkabulag sa katotohanan, pagkabuwal sa mataas na kalagayan at kapahamakan at pagkahiwalay sa Diyos. Katulad ni Haring Ozias, kapag binasa natin ang kabanatang ito. Katulad din ng hari ng Babylonia at ni Satanas kapag binalikan natin yung sulat ni Propeta Isaias. Ibinagsak sila ng Diyos. Nabulag sila at hindi nagpasakop sa Diyos. Kaya napahamak sila. Napahamak sila hindi lang sa paningin ng tao, kundi sa paghatol din sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, ang pagmamataas, isa yang kasalanan. Again, minsan, no, para sa marami sa atin, parang wala lang yan eh. Pero pinapakita sa atin ng Diyos at ng kanyang salita, big deal para sa Diyos ang pagmamataas. Kung hindi ito aalisin sa ating puso, maaaring dumating yung araw na mapahiwalay tayo sa Diyos at baka itong pagmamataas na ito ang magpabagsak din sa atin. Kaya habang may panahon pa tayo, suriin o siyasatin natin yung ating puso at maging laging mapagpakumbaba tayo sa harap ng Diyos at maging mapagpakumbaba din tayo sa paningin ng tao. Ang ikatlong punto ng ating aralin, ang lunas sa pagmamataas. Yung tunay na lunas sa pagmamataas, walang iba kundi yung halimbawang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kung si Jesus na anak ng Diyos nagpakumbaba, sino tayo para maging mapagmataas? Sa Panginoong Hesus natin makikita yung pinakamabuting halimbawa ng kapakumbabaan. At ang kapakumbabaan, ito yung lunas sa pagmamataas. Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos sa chapter 2, simula sa verse 5. Ayon dito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Magkaroon tayo ng ganitong pag-iisip. Pag-iisip tulad ni Jesus. Si Jesus po ang lunas, si Jesus ang solusyon sa lahat ng kasalanan. Kasama itong pagmamataas. Ang hamon sa atin dito, tularan natin ang kaisipan o tularan natin yung disposition ni Jesus. Na hindi lang sa panlabas na kilos kundi maging kapareho yung ating isipan
May kababaang loob, may pagsuko at may pagsunod sa Diyos at may malasakit sa kapwa. Tulad ni Jesus. Sabi dito, let this mind be in you. Ang lunas sa pagmamataas, pagbabago ng isipan. Pagkakaroon ng isipan na gaya ng sa Panginoong Jesus. Sa verse 6, na siya, ang Panginoong Jesus ang tinutukoy dito, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Yung likas na pagka-Diyos ni Jesus, hindi niya ipinilit. Alang-alang ito sa kaligtasan ng mga tao. Ibinaba niya ang kanyang sarili alang-alang sa atin. Yung tunay na kapakumbabaan na, again, ito yung tinatalakay natin na lunas sa pagmamataas ay pagsasakripisyo alang-alang sa mataas na layunin. Anong layunin po? Ang pagsunod at ang paglilingkod sa Diyos para sa kapakanan nating mga tao. Yan yung kapakumbabaan, no, na lunas sa pagmamataas. At sabi po sa verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. No, hinubad. Hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos, kundi isinantabi muna yung karangalan, isinantabi muna yung pribilehyo at kaluwalhatian na nararapat sa Panginoong Hesus. Yan yung hinubad. Kinuha yung anyong alipin, naging tagapaglingkod, hindi pinaglingkuran. Naging katulad nating mga tao na may kahinaan, may napapagod, may sakit na nararamdaman. Naging katulad natin. Ang kaibahan lang ni Jesus sa atin, wala siyang kasalanan. Pagpapakita na ang kapakumbabaan hindi lang pag-iwas na itaas ang sarili, kundi pagyakap sa pagiging lingkod ng Diyos at ng tao. Minsan po, tempting sa ating mga tao, no, na lalo na kapag may mataas na title yung nakakabit sa ating pangalan. Tempting yan minsan parang ang hirap-hirap ng hubarin, engineer, attorney, o kaya doktor ako, or master of, or manager, at iba pa, no? Hindi naman yan masamang gamitin. At sa maraming pagkakataon, nararapat nga gamitin yan Pero hindi talaga yan, hindi yung mga titulo na yan, yung pangunahing identity mo bilang isang mananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus ang ehemplo na ating sinusundan. Ang ating Panginoong Hesus ang tinutularan natin. Dito ang sabi po, hinubaran niya ang kanyang sarili. At sa verse 8, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sa pagiging tao ni Jesus, nagpakababa pa siya sa anyo at sa gawa. Naging masunurin hanggang kamatayan. At alam natin na hindi lang basta kamatayan yung pinagdaanan ng ating Panginoon, no? Kamatayang masakit, kamatayang nakakahiya. At sa panahon, sa kultura, sa kaparaanan nila, maruming paraan ng kamatayan sa paningin ng tao ang pinagdaanan ng Panginoon. Kamatayan sa krus. Ginawa iyon lahat ni Jesus. Hindi dahil sa kahinaan niya, no? Kundi pagsunod iyon sa kalooban ng Ama at pagpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa ating mga tao. Ang kapakumbabaan, pagsunod po kahit mahirap. Kahit nakakahiya, susunod pa din. Kahit masakit, gaya ng halimbawang ipinakita ng ating Panginoon. Pagpapakumbabang hindi lamang basta ugali o kaya katangian, kundi pagpapakumbaba na kaparaanan ng pamumuhay. Kung nahahayag sa atin ang kababaang loob ni Kristo,
Dapat maging ganyan din po yung ating isipan. Dapat maging ganyan din po yung paraan ng pamumuhay natin bilang tayo ay mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Ang iniiwang aral at mensahe sa atin ng ating talakayan ngayon, isang paanyaya sa pagsisiyasat ng ating mga puso. Mga kapatid, huwag tayong padaya sa nakatago at minsan hindi nararamdaman na kasalanan itong pagmamataas. Maging maingat tayo lagi at mapanuri. Ang kasalanang ito, hindi ito katulad kasi ng kasalanang pagmumura o kaya kasalanang paninirang puri o pagpatay. Hindi ito kasalanan na katulad ng pumapatay tayo, murderer tayo kasi kita agad 'yun eh. Itong pagmamataas madalas or pagkaminsan nakatago ito sa salita at paniniwala na or nilalaman ng puso na mas magaling ako, na hindi ko kailangan ang tulong ng iba, na hindi ko kailangan maging tulong ng Diyos, or paniniwala na ako yung laging tama, kaya hindi ko kailangang humingi ng gabay, ng payo mula sa iba. Hindi ko kailangan manalangin sa Diyos, hindi ko kailangan magbasa ng Biblia dahil alam ko ang buhay ko. Ako ang may-ari ng buhay ko. Ako ang buhay ko to. Parang ganon. Maging mapanuri kasi ang pagmamataas, malinaw po ang turo sa atin ng Biblia. Ang pagmamataas naghahatid sa kapahamakan. Ang lunas, kababaang loob o kapakumbabaan. So, lumapit tayo sa Diyos at hingin natin ang biyaya na mapanatili sa ating puso na mapagpakumbaba tayo. Dahil ang kababaang loob po, hindi ang kahinaan eh. Ang kababaang loob, pananampalatayang may pag-asa sa gabay at presensya ng Diyos. Sa Isaiah chapter 57, verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. So sabi dito, ako'y naninirahan, ang mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal, ay naninirahan. Ang Diyos ay tumatahan sa mapagpakumbabang loob. Matapos banggitin dito yung kalagayan, yung katangian ng Diyos bilang pinakamataas, bilang banal, sinabi niya kung saan siya naninirahan. Sabi po, sa mataas at banal na dako, I dwell in the high and holy place. At ang sabi pa, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Bagamat ang Diyos, makikita natin dito na mataas, matayog, banal. Ipinapahayag naman niya na pinipili niyang manahan sa mga taong may pusong nagsisisi at mapagpakumbabang loob. Yung kababaang loob at tunay na pagsisisi, naglalapit sa atin sa presensya ng Diyos. Naninirahan ang Diyos sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. So kung nais nating maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay, kung nais nating maranasang na nanahan sa atin ang Diyos, magsisi at magpakumbabang loob. Mamuhay taglay ang kapakumbabaan. Sa pagtatapos po natin mga kapatid, ating nasiyasat ang isang kasalanang madalas hindi napapansin agad. Madalas wala lang sa maraming tao ang pagmamataas. At ang pagmamataas, hindi lang pala ito basta ugali, damdamin, hindi lang din ito basta panlabas na anyo lang, kundi nilalaman din ng puso, nilalaman din ng isip, na kapag yung puso at isip ay hindi nagpapasakop sa kalooban at otoridad ng Diyos,
maaring pagmamataas na yan. At ang ugat ng pagmamataas, lubos na pagtitiwala sa sarili sa halip na sa Diyos. Ang bunga ng pagmamataas, pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Pagkabulag sa katotohanan at pagbagsak o kaya kapahamakan. Ang lunas ng pagmamataas, pagtulad sa halimbawa ng kapakumbabaan ni Jesus. So yung lunas ng pagmamataas, pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang paanyaya sa atin, hindi lamang sa paningin ng tao, hindi lang sa panlabas, kundi lalo na sa harap ng Diyos, ay siyasatin natin ang ating mga puso. Ang Diyos ay nabasa natin na pag-aralan natin tumatahan sa may pagsisisi at may kapakumbabaang loob. So, kaya manatili po tayo sa kapakumbabaan, sa pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Yes, iniligtas tayo para sa dakilang pangako na yon ng buhay na walang hanggan. Pero, nandito pa tayo namumuhay. So, iniligtas din tayo ng Diyos para mamuhay pa tayo sa kanyang kalooban na hindi tayo dapat mamuhay sa kasalanan tulad ng pagmamataas dahil ang pagmamataas ay isang kasalanan. Na habang taglay natin sa buhay na ito ang kaligtasan ay makalapit tayo sa Diyos at makapaglingkod tayo sa Kanya nang may kapakumbabaan. Muli ang paalala mga kapatid, mapanganib ang pagmamataas. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon na mamuhay tayo ng may kapakumbabaan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa sa ating pag-aaral ng Biblia. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Tayo po ay muling manalangin.